Noong unang panahon sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Samar, mayroong isang sinaunang bahay na tinatawag na bahay ng mga aswang. Ang bahay na ito ay kilalang-kilala sa buong baryo dahil sa mga kwentong kababalaghan at katatakutan na bumabalot dito. Ito ay laging tahimik at tila walang nakatira, ngunit may mga pagkakataong may mga naririnig na mga kaluskos at mga pagdaing sa kalaliman ng gabi. Isang gabi, nagpasya ang tatlong magkakaibigan na sina Nardo, Lito, at Tomas na tuklasin ang bahay. Sila ay mga matatapang na binata na walang kinatatakutan. Dala-dala ang kanilang mga sulo, dahan-dahan silang lumapit sa pintuan ng bahay. Nardo, sigurado ka ba dito? Baka totoo ang mga kwento, tanong ni Lito habang nanginginig ang boses. Huwag kang mag-alala, Lito. Wala namang aswang. Mga kwento lang yun ng matatanda, sagot ni Nardo. Pumalo si Nardo sa pintuan gamit ang isang malaking bato. Dahan-dahan itong bumukas at sumalubong sa kanila ang malamig na hangin na parang may kasama. Pumasok sila sa loob ng bahay at sinimulan nilang magmasid. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan at ang mga kasangkapan ay tila hindi na ginalaw sa loob ng maraming taon. Biglang narinig nila ang isang malakas na kalusko sa itaas na palapag. Ano yun? Bulong ni Tomas. Tara, tignan natin, sagot ni Nardo habang inaakyat ang hagdan. Sa itaas na palapag, nakakita sila ng isang lumang silid. Puno ito ng mga alikabok at mga agyo. Sa gitna ng silid, may isang malaking baul. Ano kaya ang laman nito? Tanong ni Lito. Dahan-dahan nilang binuksan ang baul at sa kanilang pagkabigla, nakita nila ang mga sinaunang gamit at mga damit na puno ng dugo. Mayroon ding mga buto ng tao na nakakalat sa loob. Biglang nagdilim ang paligid at narinig nila ang isang malakas na tawa na tila nagmumula sa buong bahay. Tumayo ang kanilang mga balahibo sa takot. Kailangan na nating umalis dito, sigaw ni Tomas. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang malaking anino ang lumitaw sa kanilang harapan. Isang matandang babae na may maputing buhok at matalim na mga mata ang nagpakita sa kanila. Siya si Lola Sima, ang pinaniniwalaang aswang na matagal nang nawawala. Bakit kayo nandito? Tanong ni Lola Sima na may halong galit at panunuya sa boses. Hindi makapagsalita ang tatlo sa sobrang takot. Wala kaming masamang intensyon, Lola Sima. Gusto lang naming malaman ang katotohanan, sabi ni Nardo habang nanginginig. Katotohanan? Ang katotohanan ay hindi niyo gugustuhing malaman, sagot ng matanda habang lumalapit sa kanila. Ngayon, babayaran niyo ang inyong kapangahasan. Biglang nagbago ang anyo ni Lola Sima. Ang kanyang balat ay naging kasing itim ng gabi, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng pula. Siya ay naging isang napakalaking nilalang na may matutulis na kuko at mga pangil na handang manila. Tumakbo ang tatlong magkakaibigan pababa ng hagdan, ngunit tila walang katapusan ang kanilang dinadaanan. Ang bahay ay nagmistulang isang malaking bitag. Sa bawat liko nila, naroon si Lola Sima, naghihintay sa kanila. Ang inyong kaluluwa ay aking makakamtan, sigaw ng aswang habang sinasalubong sila ng mga malalakas na halakhak. Sa kanilang kagustuhang makalabas, napadpad sila sa isang silid na puno ng mga krus at banal na tubig. Naisip nilang gamitin ang mga ito bilang kanilang proteksyon.
Hinawakan ni Nardo ang isang krus at itinapat kay Lola Sima. "Hindi ka na makakalapit pa," sigaw niya. Napaatras ang aswang at nagising ang matagal nang natutulog na galit. "Hindi niyo ako mapipigilan." Ngunit sa bawat hakbang niya palapit, nagiging mas mahina siya dahil sa kapangyarihan ng krus. "Tulungan niyo akong ihagis ang mga banal na tubig," sigaw ni Tomas. Sabay-sabay nilang inihagis ang mga bote ng banal na tubig kay Lola Sima. Nagtili ito ng napakalakas at unti-unting naglaho. Nakahinga ng maluwag ang tatlong magkakaibigan. Akala nila ay tapos na ang kanilang bangungot. Ngunit sa kanilang paglabas ng bahay, nakita nila ang buong baryo na naghihintay sa labas. "Ano nang nangyari?" tanong ng kanilang mga kabaryo. "Ipinagtanggol namin ang sarili namin laban kay Lola Sima," sagot ni Nardo. "Salamat at ligtas kayo," sabi ng punong barangay. Ngunit ang bahay na ito ay kailangang sunugin para hindi na bumalik pa ang mga aswang. Sa gabing iyon, nagsama-sama ang mga kabaryo at sinilaban ang bahay ng mga aswang. Habang tinutupok ng apoy ang bahay, narinig nila ang isang huling tili ng galit at sakit. Alam nilang hindi na muling babalik si Lola Sima. Mula noon, naging tahimik at payapa na ang baryo. Ang tatlong magkakaibigan ay naging mga bayani at nagpatuloy sa kanilang buhay ng may bagong pag-asa. Ngunit sa bawat gabi ng dilim at katahimikan, lagi silang nag-aalay ng dasal para hindi na muling bumalik ang mga aswang sa kanilang lugar. At doon nagtatapos ang kwento ng bahay ng mga aswang.